Ito, naka-bulb. Ito, naka-bulb to. Ito, rekta. Naka-rekta to, ha. Naka-bulb. Kung mapapansin nyo, halos walang kinaiba talaga, di ba? Halos walang kinaibang tunog niya. Yun at yun pa rin. Ngayon, for today's video, maraming nagsasabi na umihina daw yung driver unit kapag itong ginamitan natin ng itong series valve protection natin. Tulad nito, umihina daw. Maraming nagsasabi, Facebook man, o nasa YouTube channel natin, umihina daw yung driver unit natin. Tulad nito. Umihina daw kapag mayroong valve. So ngayon, gawa natin ng video. Although ilang beses ko na ginawa ng video to, pero gagawa natin ulit para mas maliwanagan yung iba, di ba? Na halos wala namang pinagbago eh. Para sa akin, halos walang pinagbago. Okay, ito, materialis natin, valve to. Meron siyang resistor, capacitor ng electric fan. Value niyan ay 1.5 UF. Tapos, valve natin na 35. Okay? Ang gagawin natin, rekta yung tunog. Tapos, ipag-short natin. Pag-short natin siya. Driver unit natin, laki. Oh. CY na 500 watts ng crown. Matagal na to dito, hindi pa rin kinukuha ni bossing eh. Okay, tapos ang gagamitin natin ng amplifier ay itong Mikel na CE20 na repair natin. Okay? Naka-wiring na to kasi nga, ginawa ko na video to sa Facebook. Okay, ngayon ito naman. Naka full volume na to dito sa may amplifier natin. Dito na lang ako mag-adjust sa may cellphone. Okay? Ito na lang mag-adjust. Ngayon, ganito natin siya. Kita ba sa camera natin? Nibago ako kasi naka front camera tayo. Okay, nakarikta muna to ayan, para mas makita. Nakarikta yan. Nakarikta. Play natin. Ganyan yung tunog niya na naka-valve And then, take note pala guys, itong valve natin, iilaw lang to kapag sobrang lakas na hindi na kaya ng driver unit natin. Kumbaga, sobra na current yung lumalabas na tunog sa amplifier papunta dito sa may driver unit natin. Ilaw ito. Siya yung magsisilbing protection. Sa ngayon, hindi ilaw to kasi kayang-kaya pa ng driver unit natin yung amplifier kasi wala pa namang processor. Okay? Ulit. And then, yung driver unit natin, habang lumalaki, kumakapal yung tunog niya. Kasi yung winding is kumakapal. Habang kumakapal yung winding, lumalaki yung wire gauge, kumakapal yung tunog niya. Okay, kaya ito, ang laki ng driver unit natin, makapal yung tunog niya. Ayun, may customer. Pagkuha na lang. Balik tayo, may customer. Okay, yun na. Sana ba tayo? Nakarikta yan nakarikta. Naulit natin. Ngayon, ipag-short ko ito. Ipag-short natin gamit ng tweezer. Pwede naman tweezer lang eh. Okay, short natin. Ayan. Diba? Halos wala naman pagbabago yung tunog niya. Ngayon, ang gawin natin, baka sabihin nyo hindi naman nagdikit eh. Okay, ang gagawin ko, ito. Tapos, dito may bulb. Play ko muna pala. Play. Ito, naka-bulb. Ito, naka-bulb to. Ito, rekta. Naka-rekta to Naka-bulb. Kung mapapansin nyo,
halos walang kinaiba talaga, di ba? Halos walang kinaibang tunog niya. Yun at yun pa rin. Siguro sa mga maliliit na unit, maramdaman mo yun na sobrang hina. Pero sa mga maliliit na driver unit, hindi itong bulb ginagamit ko. Yung 12 volts naman yun na single contact lang, hindi double contact. Pero sa mga malalaki, 350 pataas, 300 pataas, ito na ginagamit ko. Sa mga maliliit din na bulb yun. Okay? Ulit. Ito, nakasiris ito. Kasi nakasiris ito eh. Ito. Ito, nakarikta. Nakabald. Nakarekta. Okay. Hindi yan magbabago kasi nga filament lang naman laman ito eh. Filament lang din, parang wire lang din siya. O yan. Sana napatunayan natin na halos wala namang pinag-iba talaga. Wala, halos same na same lang yung tunog. Okay, hanggang dito na lang.